Pastor, this our seed. Amen. Bless everyone that has given to the seed for the word. Sabi ng Galatians chapter 1, chapter 6, verse 3, lahat ng nagbibigay sa kaloob para sa salita ng Diyos ay pinagpapala at tumatanggap ng pagpapala na gayon din naman sa nagsasalita. Amen. Tayo lahat ito ngayon, magbigay tayo ng galang sa salita ng Diyos. Buksan natin sa Esther chapter 4, verse 14. Amen. Batiin mo nga muna yung katabi mo. Sabi mo, masaya ko na kasama kita ngayong umaga. Yan. Smile, smile din. Amen. Ngiti-ngiti din. Sayang naman, yung iba, naghihirap para makangiti. Ikaw may dahilan ka parang umiti. Bumangon ka, binuhay ka ng Diyos, pinalakas ka, nasa loob ka ng church, kailangan marunong ka magpasalamat. Ang sabi dito, basahin natin. Ready na po ba kayo? Anong version po iyan? ESV. O, babasahin ko po dito sa aking version. Ayan. Esther chapter 4 verse 14 po. Basahin muna natin dito ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Babasahin ko lamang po dito sa Good News Translation or New Living Translation. Ang sabi dito, if you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other place. But you and your relatives will die. Who knows if perhaps you were made queen for just such a time like this. Napakaganda na salita ng Diyos. You were made for such a time like this. Pinili ka ng Diyos para talaga sa panahon na ito. Napakaganda. Sige, palakpakan natin ng Diyos. Tayo lahat ay makakaupo. Sino dito naniniwala pinili siya ng Diyos? Anong dahilan ba't pinili ka ng Diyos? Wow! Ang dali nating umamen, no? Sino dito naniniwala pinili siya ng Diyos? Anong dahilan? Woo. It is very debatable kung bakit. Kasi meron tinatawag na free will, meron tinatawag po na predestination, may tinatawag po na election, pero napakadaming dahilan. Pero alam niyo ba anong dahilan? Wala lang. Kasi mahal ka lang niya. Hindi dahil sa magaling ka, dahil laging may mas magaling. Hindi dahil malakas ka, dahil talagang may mas malakas lagi sa atin. Tignan mo yung katabi mo, kung lalaki yan, sabi mo, hindi dahil gwapo ka. Kung babae yan, sabihin mo, hindi dahil maganda ka. Nagkataon lang. Hello? Pambihira naman, no? Nagkataon lang na ikaw talaga ang pinili. Pero alam nyo ba, walang aksidente sa Diyos? Hello? Sino po nakaramdam ng lindol about 5:15 a.m. yesterday? Meron pa ulit po mga lawa about 15 minutes after. Mas malakas, sino nakaramdam? Sino naman yung masarap ang tulog? Lindol ka lang. Hello? Grabe. Parang inano, no? Hinele lalo. I want to share to you at gusto ko pong ipaalala. Actually, alam nyo na po ito. Kaya wag na natin magpatuloy. Gusto nyo ba bang makinig na salita ng Diyos? Kasi yung iba, pagtaas ng announcement, o kaya pagtaas ng praise and worship, okay na ako. Parang katoliko lang Parang kapag tapos makapaghugas ng kamay sa holy water, okay na rin Binago ka na ni Lord, iba na. Dapat hindi ka papayag na hindi mo marinig ang salita ng Diyos. Hindi ka mapuspos. Kaya naman, alam nyo na itong sasabihin ko, pero gusto ko lang reinstate or reinforce sa inyo na pinili ka talaga ng Diyos.
At hindi para sa kung anumang bagay, sa kahit anumang nararanasan mo ngayon, ikaw ang inilagay ng Diyos para sa kalalagayan na iyan. Akalain mo yon? Walang may gugusto ng kalalagayan ko ngayon. Sino dito yung ganun ang nararamdaman niya? Pastor, yung nangyari sa bahay ko, sa pamilya ko, nagkasakit ako, sa mga estado ko, kala lang nila malakas ako, pero yung totoo mahina ako. Kala nila masaya ako, pero malungkot ako. Kala nila may kapayapaan ako, pero nagugulumihanan ako. Walang may gusto ng kalalagayan ko, pero alam mo ba, ikaw ang pinili ng Diyos para dumanas niyan? Whew! Ba't ako pa? Di sana sa iba na lang. Sino nagtanong na ng ganyan? Wow. Para po ngayong umaga, pinili tayo ng Diyos, no? Thank you kay Mami, sa ating Panginoon. Pero alam niyo po, ang slot na ito para talaga dapat kay Pastora Melan. Kaso po, may sakit siya, kakagaling lang po niyan sa, recovery from super, cuteness. Apakahirap po no sakit niya na yon. At sobrang kaseksihan. Grabe, nahihirapan na po siya i-contain. No? Kaya po talagang kailangan niya magpahinga. Trinangkaso siya dahil doon. No? Sobrang kagandahan. Siya po dapat to, pero nagkataon ako ang pinili ng Diyos. Talagang grabe. For such a time like this. Can you tell your neighbor, for such a time like this, God chose you. Hindi aksidente bakit ka nakaupo kung saan ka nakaupo. Kasi pwede ka nakahiga natutulog, pwede ka nasa banig ng karamdaman, pwede ka may sakit, pero pinili ka ng Diyos, ibangon, palakasin, itayo, dalhin ng paa mo dito sa lugarin na ito para marinig ang pag-ibig niya sa iyo. Hallelujah! Amen. Before I continue, God is telling me, yung iba po sa inyo, ang thinking ganito. Tuwing pupunta ng church, kung sino ang tatayo, doon ako mapagpapala. Baguhin natin yung isipan na yon. Gusto ko pong i-share sa inyo, ang tumatayo, pinili ng Diyos, at ang puso ng Diyos ang kanyang sinishare. Kaya ang pagpapalang tatanggapin mo, depende kung paano mo piniperceive yung salita ng Diyos, hindi yung tao lang na nakatayo. Kaya naman kung naniniwala ka, handa ka na bang makinig ng salita ng Diyos? Sabi doon, dumating ang pagkakataon na pinabanguhan ni Mordecai, isang propeta, si Esther, at sabi niya, sige, magpaganda ka para naman magkataon, ikaw ang piliing reyna. Kasi mga Jews sila, hindi sila inumin, ha? Kundi mga Hudyo. No, iba. Sarap siguro nila, no? Orange, grapes, ano kaya sila? Hindi, mga Hudyo sila, lahi ng Jews. No? At nung time na ito, sila'y refugee o yung mga tumakbo from Babylon. No? Galing sila doon at sila yung mga nagsitakbuhan dahil hinahanap sila at gusto silang patayin. Ang nagkataon, natigil yon nung sila'y nagkaroon ng kanlungan doon sa lugarin kung nasaan sila Esther. At nakilala siya, isa siya naging mga pagpipiliang maging reyna. Isa siya. Nagkasunod siya ng posisyon kung saan meron siyang advantage over the enemy. Meron siyang advantage to advance their kingdom. Nawa, maintindihan po ninyo itong oras na ito, yung aking share, na pinili ka ng Diyos at hindi aksidente lahat ng pinagdadaanan mo. At dumating ang pagkakataon na merong isang hinirang, binigyan ng signet ring nung hari, ang pangalan niya si Haman. O Haman, kung ano man, maarte ka man. No? Si Haman po, o Haman, ay binigyan ng pagkakatiwala, second in command, at lahat ng kanyang gustuhin, mapangyayari sa buong kaharian. Itong si Haman po ay descendants ng lahat ng gustong pumatay. Galing siya sa mga Pilisteo or Persian Empire. Galing siya doon. No? At gusto niyang patayin ang lahat ng Jews. Gusto niyang ubusin ang lahi nila. At si Esther ay isang Jew. Pati rin si Mordecai ay isang Jew. At ang nangyari, si Haman nagkaroon ng decree sa Ephesians chapter 3, verse 13, I believe, to the following verses.
No? Nagkaroon siya ng decree na lahat ng Jew ay dapat parusahan dahil nakita niya na hindi sila kaisa sa layunin. Parang panahon natin ngayon, no? Pagka hindi ka nag-comply sa IATF, uhulihin ka. Naiintindihan niyo ba to? Pag di ka nag-mask, di ka nag-face shield, na ang sabi mismo ng World Health Organization ay walang nagdadagdag na protection sa buhay natin. 0.009%. Wala pang 0.10 ang nadagdag na tulong ng face shield na iyan para protectionan ka dahil wala namang daw virus pupasok sa mata mo at bigla ka nang tatrangkasuhin. Sila mismo nag-declare nun, sila rin nagpapabawal na hindi ka magsuot. Pero dahil hindi ka isa, anong ginagawa nila? Pinaparusahan. Meron ba kayong mga kilalang hinuli na ng barangay, nakulong na? Sino po? Si Ate Judy daw at saka si Kuya Bryce. Nahuli na daw kayo? Ang bihira. Sa Tagaytay, pambihira naman, oh. Magde-date na lang kayo sa kulungan pa ng Tagaytay. Romantic nga naman. At least ang view iba at malamig ang simoy. Na? Pero naiintindihan niyo po ba? Ang hindi kaisa pinarurusahan. Ganun din naman sabi ni Haman, lahat ng hindi magiging kaisa, parurusahan. Pero ang sabi niya, hindi ako papayag. Sabi ni Mordecai, hindi ako papayag. Kaya naman ang ginawa niya, nagsira siya ng kanyang mga damit para ipahatid sa reyna o ipahatid doon sa courtroom na hindi siya sang-ayon sa mga nangyayari dahil pinapatay na yung lahat. No? Pinapatay na lahat. Kaya naman ang nangyari, narinig ni Esther, ni Esther yung nangyayari at yung kanyang assistant, pinapunta niya. Ang sabi niya, tanungin mo nga anong nangyayari. Ang gawin mo, dalan mo siya ng damit kasi sinira niya yung damit niya. Which is missing the point. Minsan, may pinagagawa sa atin ng Diyos at ginagawa natin, hindi natin naintindihan yung kanyang gustong gawin sa atin, kaya gagawa tayo ng ibang bagay. Ang ginawa, akala niya nalulungkot si Mordecai, si Prophet Mordecai ay nalulungkot lang. Kaya naman nasabi ni Esther, sige, bigyan mo siya ng damit, baka nalulungkot siya, kaya niya sinira, ayaw niya na. Bumalik yung kanyang tauhan, sabi niya, hindi niya daw kailangan ng yung mga damit. Hindi niya kailangan kahit anong yaman mo. Sabi niya, gusto kong malaman ano ang gusto niya. At ang gusto ni Mordecai, kausapin siya. At ito ang sabi niya sa verse 14, hindi kaya nagkataon na kaya ka nilagay sa pwesto na iyan dahil ikaw ay pinili para sa panahon na ito. Ang sabi ng verse 13, ng 4 verse 13, dahil kung hindi, papatayin ng iyong lahi. Papatayin ng buong lahi natin. Hindi ka makaliligtas. Alam niyo ba, pinili ka ng Diyos kahit ikaw lang ang Christian sa inyo? Para maligtas ang buong sambayanan mo. Hindi ka panipaniwala at napakahirap pakinggan. Ang labo pakinggan kasi kung titignan mo yung mga kamag-anak mo, parang hindi magiging Christian. Pero you were chosen at a time like this, especially these times kung saan napakagulo ng mundo. Sino po dito batang 90s? Can you raise your hand? Okay lang yan, matanda ka na talaga. Taas mo na. Sige, taas mo, pakita mo sa iba. O, yung iba po, na more than 90s, yung medyo later pa, alam ko mas marami yun mga 1980s. 80s. Yan. Meron dito syempre yung 70s, 60s, 50s, yung iba tumataas kahit 1922 pa siya Huy! 1980s lang sabi ko, 1922 ka pa pinanganak Alright. Ang sabi po, ay kung mapapansin nyo ang panahon ngayon, at panahon, only 20 years ago lang. Napakabilis lang 20 years ago. Sa isang syudad, you would only see the last 3 forests in the whole Metro Manila. The last 3 forests in Metro Manila. Alam niyo nasaan?
nasa Luneta lang po. The last 3 forest in Metro Manila. Grabe, no? Bakit? The rest, building na. Wala na. Wala nang maganda, wala nang normal. Lahat man-made. Lahat pinilit ng itayo. Anong ibig sabihin? No? Lahat kayang magbago. Lahat kayang mawala. Lahat kayang palitan. Sino dito naniniwala lahat kayang palitan? Kaya kapatid, kung nilagay ka ng Diyos sa lugar na meron kang pagkakataon para itayo ang iyong pamilya, huwag mo hayaang palitan ng Diyos yung pagkakataon na iyan. Nilagay ka ng Diyos sa trabaho mo na yan para talaga maborn again yung mga kawork mo. Nilagay ka dyan sa environment na toxic na yan para yung toxicity mawala. Ang hirap, pastor, nung pinagagawa mo. Parang, totoo bang ako talaga ang pinili ng Diyos? Pagsubok yun eh. Grabe, ayoko ng pagsubok na iyon. Hindi dito na ayaw ng mga ganon. Ang hirap. Lalo na siguro kung napasubok ka na, kinasal ka na. Wala nang atrasan yan. Walang expiration date yung papel nyo eh. Diyan na yan eh. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, 1 Corinthians chapter 10, verse 13, the temptations in your life are no different from what others experience, and God is faithful. Doon niya piniryodan. Ang sabi niya, walang pagsubok na hindi normal sa lahat ng tao. Pero tapat ang Diyos. Kalahin mo yun, hindi niya sinabi, pero tapat ka sa Diyos. Sino ang tapat? Si Lord. Kaya naman yung pinagdadaanan mo, yung nilagyan sa'yo ng Diyos, tapat ang Diyos na isasalba ka, ililigtas ka, at gagamitin ka ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin malakas ang Panginoon. Etong magandang balita. Gusto niyo malaman ano yung magandang balita? And He will not allow the temptation to be more than you can stand. At hindi hahayaan ng Diyos na hihigitan ng iyong kakayanan. Hindi papayag si Lord na mas higit yung pagsubok kaysa sa kakayanan mo. Kaya kung nandiyan ka sa pagsubok na iyan, kaya mo yan. Sabi mo nga sa kanya mo, kaya mo yan. Yung with conviction, with sincerity, tignan mo sa mata at sabihin mo, kaya mo yan. Yung iba walang kausap, nakakalungkot naman. Kaya mo yan. Amen? Ang sabi doon, kung may pagsubok na tila walang pagkakalagyan, walang lusot, sa Diyos, merong pag-asa. He will show you the way out so that you can endure. Amen? Palakpakan nga natin malakas ang Panginoon. Anong kasiguran? Ba't ako ang pinili ng Diyos panahon na ito? Bakit ako? Hindi naman talaga ako magaling. Sino magsabi hindi siya magaling, hindi siya mahusay? Ito lang po ang katotohanan sa atin. Walang meron sa atin na pwede tayong piliin ng Diyos kumpara sa iba. Sa dami ng pwede niyang pagbigyan ng buhay, bakit tayong mga tao na makasalanan, maraming ginagawang mali? Bakit? Kasi pinili niya ako. Anong dahilan? Ba't kanya pinili? Basta mahal ka niya. Alam ko po, napakahirap intindihin nung basta mahal ka niya, pero yun lang talaga iyon. Kagaya ng pinili niya ang pagkahirang sa bayang Israel. Ang sabi niya, pinili ko kayo hindi dahil marami kayo, kundi pinili ko kayo dahil mahal ko kayo. Gayon din naman pinili ka ng Diyos, walang ibang dahilan, dahil mahal ka niya. Amen? Pwede bang palakpakan mo si Lord dahil sa balita na iyon? Ano yung mga dahilan bakit niya ako mamahalin ng ganun? Kasi kung iisipin natin, hindi talaga tayo sasapat. Minsan, gusto ko pong maintindihan natin ito ngayong umaga. Hindi po matagal itong share ko kaya kailangan maintindihan niyo ito. Minsan, masyado tayong overwhelmed sa thinking na magaling ako,
Mahusay ako, matino ako, mabait ako, meron akong mga koneksyon, madiskarte ako. Minsan, we are too focused on who we are. That's why we're missing the point kung ano yung kulang sa atin. Minsan di mo na makita ano yung kulang sa'yo. Kaya kahit anong galing mo, hindi mo makita na kumpleto ka. Hello? Kaya ka pinili ng Diyos kasi gusto niyang buuin yung emptiness sa buhay mo. Yung kakulangan sa buhay mo. Hello? I know, alam ko po, na sigurado ako dito, lahat tayo may kakulangan. Meron tayong hinahanap sa buhay natin. At yung bagay na yun, hindi mo makikita sa bisyo. Hindi mo yun makikita sa laki ng income. Minsan yun ang thinking ng iba eh. Hindi kasi ng income ko. Siguro pag lumaki, pag marami akong pera, mag-iibang sitwasyon. Alam mo, hindi totoo yun. Kasi mas malaki ang pera mo, mas malaki ang bayaran mo. Alam yan ng mga napakayayaman nating mga kapatid. Ituro ko ba kayo? Sino dito yung mga pinagyaman na ni Lord? Yan, grabe, di ba? Yung iba ayaw tanggapin na pinagyaman siya ni Lord, no? Grabe. Yeah, gusto pumayat. Grabe. Yung nga, pinagyaman nga naman. Sabi dito, walang pagsubok na hindi mo kayang lagpasan. Dahil kasama mo si Lord. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil mahusay ka, kundi dahil tapat si Lord sa iyo. Amen? Anong dahilan? Kasi gusto niyang punuin yung emptiness na hindi kayang punuin ng kahit anong bagay. Minsan lalapit ka sa kaibigan mo pagtapos nung time lang na yun or at the moment ka lang masaya at complete. After that, wala na ulit. Sino dito magpapatunay ng ganung bagay? Yung mga taong nagsasabi na kumpleto na ako, yun yung talagang tunay na katagpo kay Jesus. Kasi napakahirap at imposible mo pong sabihin na kumpleto ka nang wala si Kristo sa buhay mo. At ito'y nagmamanifest. Nakikita sa buhay mo. Napakahirap sabihin. At alam ko po narinig yun na itong istorya na ito. Merong isang sasakyan ng Ferrari. Apakayaman, kompleto, may relos na napakaganda, may mga ginto sa katawan, mula ulo hanggang paa, bihis na bihis, at bumaba siya sa isang magbabalot. At bumili siya ng sigarilyo. Ang sabi alam mo po ba na na masama yung paninigarilyo? Sabi niya, talaga ba? Sige, hayaan mo, titigil ko. Next time, bumalik siya doon sa magbabalot, sabi niya, pabili ako ng balot. Balot na lang. Nagbago na ako eh. Yeah. Sabi nung magbabalot, binigyan niya. Alam niyo po ba na mahal kayo ni Lord? Grabe, umintro na. Christian pala tong magbabalot na to. Hello? Nasusundan niyo po ba? Ang sabi nung mayaman, alam ko. Ikaw ba alam mo? Tinanong siya. Ang sabi nung magbabalot, oo naman. At grabe ang pagpapala niya sa akin. Pero gusto ko malaman, born again ka na ba? Sabi nung mayaman, hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan. Ang sabi nung alam mo, dapat ma-born again ka. Kasi pagyayamanin ka ng gusto ni Lord. Mayaman na. Ang sabi ngayon ng may-ari ng sasakyan na napakaganda, kung magiging magbabalot lang din naman ako, hindi na ako magiging Christian. Hindi ko po minamalit yung magbabalot, pero I want you to know the logic of that story. Kung talagang Kristiyano ka, pagyayamanin ka talaga ng Panginoon. Hindi ka pagkukulangin, pero hindi yun estado ng buhay. Kundi walang kakulangan at walang maisusumbat sa iyo. Walang maisasabi sa iyo. Hello? Masyado tayo minsan pabida na parang kompleto na tayo, pero ang totoo, nakalimutan natin, nagkataon lang na pinili tayo ng Diyos. Ikaw lang talaga ang pinili ng Diyos. At hindi dahil magaling ka, hindi dahil mahusay ka, hindi dahil marami kang connection, kundi dahil mahal na mahal ka ng Diyos, kaya Kanya pinili. Hello?
Sige nga, palakpakan natin ng Diyos. Ang sabi ng John chapter 15 verse 16, gusto ko pong marinig nyo ito, John chapter 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Hindi lang para sa kung anong bagay, kundi para kayo'y mamunga. At sa pamamagitan ng aking pangalan, ihilingin nyo ang kahit anong ipagkakaloob sa inyo. Minsan, we think, gusto ko pong marinig nyo ito ha, minsan, ito ang isipan natin. Kailangan ako ni Lord at kailangan ako ng church. Hindi eh. Yun ang problema. Hindi ka kailangan ni Lord. God doesn't need you. Sometimes may naririnig kayo na magsasabi, kaya ka create ni Lord to worship Him. Meron na pong mga anghel sa langit nag-worship kay Lord. Hindi. Hindi yun. Kaya ka pinili ng Diyos. Hello? Hindi yun ang dahilan. Bakit ako ang pinili ng Diyos? It's not that He need you, He wants you. There's a big difference between being in need and being wanted. Kasi gustong-gusto ka ng Diyos. Iba yun eh. Hindi ka kailangan ng Diyos, kailangan mo ang Diyos. Hello? At ang problema, ginusto ka ng Diyos, hindi mo siya ginugusto. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, asaan ka doon? Amen? Ito nakakatuwa at magandang balita. Ngayong umagang ito, nawa maintindihan natin. Romans 5:6-8. Romans chapter 5, verse 6-8. May ibang translations kaya? Kaya ako ang pinili ng Diyos. Actually, hindi lang po yung mga very elect kasi may mga Reformed Christians na nagsasabi na yung elected lang o yung mga predestined lang ang binigyan ng Diyos ng buhay. Hindi po totoo yun at huwag kayo maniniwala sa ganung teaching. Meron pong nagtiteaching na kaya ako pinili ng Diyos kasi because of the teaching din po ito, irresistible grace. Ano yun? Na kahit anong gawin ko, basta pinili ako at hindi ako makakaalis sa pag-ibig ng Diyos. Hindi rin po totoo yun. Huwag kayo maniniwala. I reject that teaching. Hindi po totoo yun. Ang katotohanan, kaya ka pinili ng Diyos, kasi pinag-isa ka niya sa kanyang anak. Ang sabi dito sa 5 verse 6, when we were utterly helpless, ayoko po niyan, while we were still sinners, Christ died. Christ came at just the right time and died for us sinners. Dito ko po babasahin ha. Sa ESV na lang, ate. Amen. Romans 5, verse 6-8. And sabi po dito, when we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. Now, most people would not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. Ulitin ko yun, Tagalogin natin kasi tahimik ang buong church. Sabi doon, napakahirap mamatay para sa isang taong hindi matuwid. Pero may mga tao, handang ibigay ang buhay nila para sa isang tao o para sa isang cause na talagang matuwid. Meron talaga mga martir, talaga meron. Pero, ito ang sabi ng verse 8. Verse 8, sabi, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Kahit nung tayo makasalanan pa, binigay na ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Pero hindi lang doon nagtatapos na binigay niya ang buhay niya para sa atin. At tayo pinili niya. Hindi lang para doon sa mga very elect, kundi para sa atin din na makasalanan. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, for God so loved the... Hindi niya sinabi, for God so loved the Christians. For God so loved those who attend church. Hindi lang doon. Yes, God loves them, but He also loved the world. Anyone
At ang susi lang para matanggap mo yung pag-ibig niya is believe. Believe. Yun lang. Walang iba, manampalataya ka lang. At hanggang ngayon, marami ang hindi nananampalataya sa Panginoon kahit tinatawag din nila ang sarili ng Christian, born again, umaattend na ng church, ginagamit na sa unahan, tumatayo na, nag-e-exhort na, pero hanggang ngayon hindi pa rin mananampalataya. Anong dahilan? Kasi hanggang ngayon kinahihiya si Kristo sa buhay nila. Hello? Hanggang ngayon hindi makita sa buhay nila sila'y Christian. Ilang beses ka dinaanan ng mga namamalimos pero ilang beses mo ni-reject. Ginudge mo pa nga pang-a-addict niya lang yan. Hello? Sabi mo sakta mo, ikaw ba yon? Nanahimik ang buong church. Alam ko kapag ka nagpipreach ako ng tama kasi tumatahimik ang church Sabi mo sakto, maganda yung pagtama sa'yo na yan. Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Ulitin ko, pinili ka ng Diyos. At ito yung mga dahilan ba't ka pinili ng Diyos. Sabi dito, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. And ulitin ko, kung talagang may pananampalataya ka o talagang naniniwala ka o you really believe, yun nga ang susi Ano daw? Kailangan may result at yun ay pagiging blameless and holy sa harap ng Diyos. Verse 5, In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Ang sabi doon, talagang ginawa ka ng anak ng Diyos. Meron pong isang storya, merong isang baseball league sa Amerika, tinanong nung coach, kayong magkapatid, nagtataka ako sa inyong record. Ang sabi niya doon, bakit? Kasi magkapatid kayo, pero yung edad nyo, parehas na parehas, at 2 buwan lang ang separation. Hindi pwedeng mangyari yun kung magkapatid kayo. Paano nangyari yun? Sumagot yung magkapatid, ang sabi nila, adopted po kasi kami. Narinig nyo ba ito? Alright. Sabi nila, adopted po kasi kami. Sabi ng coach, ngayon, naintindihan ko na bakit. Sino sa inyo adopted? Tinanong ng coach, sino ngayon sa inyo adopted? Sumagot sila, hindi po namin alam. Ganun kamahal nung tatay nila, yung kanyang anak, na hindi niya napinansin sino yung adopted. Grabe. Ganun kakamahal ni Lord na ang pag-ibig niya kay Jesus ay pag-ibig niya sa iyo. Baka po nagugulat kayo at hindi nyo maintindihan, baka sinasabi mo, hindi pwede yun na mas mahal ako ni Lord o parehas kami ng love ni Jesus. Sino dito gusto malaman na totoo yun? Gusto mo ba malaman na totoo na kung paano mahal ng Ama nating nasa langit, si Jesus, ganun ka din niya kamahal? John chapter 17, verse 22. Ito po yung Lord's Prayer part 2. Ito yung talagang Lord's Prayer kasi dito Diyos na siya. Sabi niya, The glory that you have given me, I have given to them, that they may be one even as we are one. Kasunod, anak, 23. I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and love them even as you love me. Grabe naman yung love ni Lord sa'yo. Pwede mapalakpakan mo si Lord. Kung gaano kamahal ng Ama si Jesus, ganun din kanya kamahal. Kaya kung sasabihin mo, grabe yung pinagdadaanan ko, kapatid, kita mo yung anak niyang totoo, pinadaan niya sa krus ng Kalbaryo na wala namang kasalanan. Binaha ka lang. Yun, bumaha ng dugo. Nilundol ka lang. Yun, tinalikuran ng Ama nung lumindol. Sana naiintindihan niyo itong mga sinasabi ko ngayon. I pray that your spirit
adopts this right now. Grabing pinili ka ng Diyos. Wala tayong pagmamalaki, pero ganun na lang tayo pinilit, minahal ng Diyos. As I end, ang sabi po ng Luke chapter 5, verse 1 to 11. Can you hear this? For the last one. Huli na to. Sabi mo sa kata mo, ma-excite ka, huli na. Yung iba nagigising, nabubuhay pagkahuli na eh. Yan. Pagka sinabing malapit na po ako matapos, yung iba nabubuhay, uy, malapit na matapos. Talaga naman, lumalaki yung mata, nawawala yung antok, nagigising, talagang, amen! Umunat lang yon, hindi yung nagtaas ng kamay. Alright, malapit na po ako magtapos. Luke 5, 1 to 11. Alam niyo yung story. Sino nakakalam ng story ng pagkapili kay Pedro at nung time na tinuruan ni Jesus na isang karpentero, ang isang mangingisda na si Pedro, paano mangisda? Nakakatuwa yung storya na yun, no? Sabi dito sa Luke chapter 5 verse 1 to 11, if you're ready. On one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gadarenes. Yan po yung ibang translation ng Gennesaret. No? Ang hirap lang talaga. Gadarenes. Okay. And he saw two boats by the lake. Sabi doon, minsan nangangaral si Jesus at ang lahat ng tao ay sumisiksik na sa kanya nag-aagawan na upang siya'y marinig. At wala na siyang magawa kundi umatras at malapit na siya sa tubig at nang nangyari. At isang okasyon, sabi doon, while on one occasion, balik mo lang doon, kuya, ate, ayan, verse 2, and he saw two boats by the lake, at nakakita siya ng dalawang bangka sa dalampasigan. Sabi doon, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the people from the boat. Doon lang tayo magtatapos. Basahin nyo na lang po yan, verse 1 to 11, at doon yung makikita paano pinili si Pedro. Pero gusto kong maintindihan, mag-focus sa verse 1 to 3, dahil narinig nyo yung istorya at parang normal lang sa inyo na ganun ang nangyayari sa mundo. Uulitin ko po't dadahan-dahanin ko. Dahil never naging normal ang mga bagay na ito, kagaya ng hindi pagiging normal ng pagpasok ng Diyos sa buhay mo. Makinig kayong mabuti. Verse 1. On one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, nagdagsa ang tao papunta kay Jesus para makinig ng salita ng Diyos. Ulitin ko ha, marami daw pumupunta kay Jesus para makinig. He was standing by the lake of Gadarenes at siya'y nakatayo doon. Kasunod, verse 2, makinig kayo. And he saw two boats by the lake. At meron siya nakitang dalawang bangka doon. Pero ibang translation kayo dyan, ate, may nakalagay, there were two empty boats. Pakihanap. Nakita niya? He noticed two empty boats at the water's edge. For the fishermen had left them and were washing their nets. Ilan daw? Dalawa. Hindi lang ikaw lagi ang lumalapit kay Lord, may iba rin. Hindi lang ikaw ang lumalapit kay Lord, may iba rin. Kasunod, stepping into one of the boats, hindi normal kapatid na pumasok ka isang kotse at buksan at sakyan. Nakikinig kayo? Hindi yun pwedeng mangyari. Kailan kayo nakakita ng ganun? No? Labas po kayo dyan at sumakay kayo sa isang kotse dyan kung di kayo pagalitan. Sino ka? Ba't nakikisakay ka sa sakyan ko? Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, at pinakamagandang bagay, kapatid, at hindi nyo malamang if you're hearing this for the first time. Jesus asked Simon, he doesn't know
kung ano yung ginagawa mo, wala siyang pakialam. He knows you by name. Hindi mahalaga ano yung mga nangyari sa iyong failures noon. Ang importante, kilala ka ng Diyos. At hindi kanya pinili dahil sa iyong nakaraan. Pinili kanya kasi kung sino ang magiging ikaw. Sabi ni Spurgeon, it's a good thing, Charles Spurgeon said, it's a good thing God chose me before I was born. Because if He knew me then, He would not choose me. Ulitin ko yun, nabuti na lang. Pinili ako ni Lord bago pa ako ipanganak. Kasi kung nakita niya tong buhay na to, hindi niya ako mapipili. Hello? Pero sinabi po ni Charles Spurgeon yon, sarcastically. Anong ibig sabihin? Alam ng Diyos ang buhay mo, pero pinili ka pa rin ng Diyos. Ganong kanya kamahal, kapatid. Ganong kanya iniibig, na sa kabila ng buhay mo, pinili ka ng Diyos. Ang sabi niya, inutusan niya pa yung may-ari, as Simon, its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. Kaya ka pinili ng Diyos kasi meron sa buhay mong kagamit-gamit para sa Panginoon. Hindi dahil malakas si Pedro, matalino si Pedro, bayolente si Pedro, kapatid. Alam niyo ba yon? Walang taong normal ang pagpapalaki na nananaga ng tenga. Wala. Wala. Meron ba kayong kilala? Pinalaki ng maayos, tapos nananaga ng tenga kapag naiinis? Walang ganon. No? Pero, pinili siya ng Diyos. Sabi dito, anong dahilan? Hindi dahil marami siyang alam. Babalik lang ako sa verse 2. Because he was empty. Pinili siya ng Diyos because He has an empty boat. Your life is a boat. I pray na intindihan natin to ngayon. And God is choosing you because He wants to use you today. Pinili ka ng Diyos kasi there's an empty space in your heart that He wants to fill. Siya lang ang pupuno. At alam nyo anong meron? Kung tatapusin yung istorya, yung bangka na iyon na nilagyan ni Jesus. Pagkatapos niyang mangaral, tinuruan niyang mangisda. Ang buhay mo, hindi hayaan ng Diyos na pumasok lang siya, mananatiling ganon. Ang sabi, ang bangka ay muntikan ng lumubog sa dami ng isdang nahuli. Ang buhay mo, kapatid, pag pinasok ng Jesus, wala, at sabi nila ni Mami, walang sukat kalagyan ang pagpapala dahil sa Kanya. It's a good thing this morning, God chose you. Tayong lahat ay tumayo. Palakpakan nating malakas ang Panginoon. Isang magandang balita, pinili ka ng Diyos. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil may kakulangan sa buhay natin, pero gayon pa man, alam ng Diyos ang ating kamalian, pinili tayo ng Diyos. Wow! Isang magandang balita. And I was reading last 2 weeks ago, a prayer request. Nandyan pa po ba kayo? At itong prayer niya na ito po yung sabi niya. Gusto kong marinig nyo. And as you close your eyes, can this be also your prayer? Pwede ba maging panalangin mo rin ito? Tayong lahat ay pumikit ang ating mga mata. Huwag ka muna tumingin sa kahit saan. Sarado mo yung mata, wala nakadilan. Pakinggan mo, ito yung binasa ko, nanalangin siya. Ang sabi niya sa panalangin niya, Lord, sa kabila ng karumihan ko, pwede bang ako pa rin ang piliin mo? Lord, sa kabila ng mga pagkukulang ko sa iyo, pwede bang piliin mo pa rin ako? Lord, alam ko nagkukulang ako, pero ba pwede mo pa rin ba akong piliin lagi? Handa akong magbago, handa akong magbigay ng buhay sa iyo. Isa lang ang hiling ko, huwag magsawang piliin mo ako. Nawa yun din ang panalangin mo, Lord, pinili mo ko, huwag magsawa na ako laging piliin mo. Salamat dahil pinili mo ko. Alam mo't kilala mo ko, pero hindi mo hinayaang hindi ako piliin.
Good news for you, my brothers and sisters. Good news. God chose you for such a time like this. Let's worship the Lord. If you are that person, Lord, ako yung dumadaan sa pagsubok na to. Pero Lord, pinili mo ko kasi alam ko may gagawin kang miracle sa buhay ko. Alam ko itatayo mo ko. Alam ko gagamitin mo pa ako. Alam ko babangon mo pa ako. Before we sing any song, right now, can you just lift your hands? Lord, nagpapakumbaba kami. Lord, minsan sa aming kayabangan, Lord, minsan sa aming kahambugan, Panginoon, kala namin kompleto kami at kailangan mo kami. Hindi namin napapansin, kailangan ka namin. At hindi kami, Lord, pwede magmayabang na pinili ka namin dahil ang katotohanan, ikaw ang pumili sa amin. Inibig mo kami, binigay mo ang buhay mo sa amin. Bagamat kami nagkukulang, bagamat kami tumatalikod sa iyo, pinipili mo pa rin kami, Panginoon, patawarin, mahalin, samahan. At Lord, lagi mong sinasabi sa amin, kami lagi ang pipiliin mo. Salamat sa magandang balita na ito, na anuman ang aming nagawa, kami pa rin, Lord, ang pinili mong bigyan ng buhay, patawarin, palakasin, pagyamanin, at sa oras na ito, ikaw rin ang pipiliin namin. Let's worship the Lord right now. If you are that person that wants to say, thank you, Lord, ngayong umagang to, just thank God. Kasi buhay ka, malakas ka, at pinili ka ng Diyos. Lord, I thank you. Salamat, Panginoon. Oh,